Diyos. Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pumalagawain. Ito po makinig ng salita nating pinakamamahal na Diyos. Kayo po mga inanyahan ko pong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita nating pinakamamahal na Diyos. Na ito po'y dadalhin ng ating mga ngaral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Roy Angeles. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Diyos. Amen. God bless you po sa ating beloved ko preacher with Brother Paul. Tayo po'y manalangin. Taas po natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala mang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos banal sa pagkagalit sa kahabagan sa pangunang panalangin po. Aming ginagalma Pastor and Time Prophet Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong magawa. Inatapos natin sa pagkilos ng aming kalagitnaan. Sa iyo Santong Espiritu nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit, patawari, lubos-labis kami nagsisi at sa aking mga labyo Lord God, ikaw po maglagay mga taga dapat bigkasin mo sa pangunawa kaysa pa ng bawat na pakinig at patuloy makaming samahan ng iyong kapangyarihan. Ikaw aming naasahan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and will send doubt, Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dear Jesus we pray. Amen and amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagbabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman, hindi po natin malilimutan ang mga turo, mga alaala, mga minamahal na iniwan ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear. Purihin ang ating mahal na Jesucristo at ngayon po ay ating inaalala ang homegoing ng ating beloved Mama Dear. Mga minamahal, we miss you po, beloved Mama Dear. At mga aral na totoo naman, mga minamahal, na sa bawat nakinig at isigalawa, ito'y ating pinakinabangan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating pinagpalang viewers, sa ating pong live webcast, especially sa ating beloved Ted, beloved Minister Luke, sampor kamamahal sa buhay dyan po sa dako ng USA. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ating tatalakayin, mga minamahal, pamagatan po natin, the remembrance of the victory. The remembrance of the victory, sa Tagalog, ang alaala ng pagtatagumpay. Pwede rin nating sabihin, mga minamahal, ang alaala ng tagumpay o pagbati ng tagumpay o alaala ng pagtatagumpay. The remembrance of the victory. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po, sa ating mga beloved Bible readers. The book of Deuteronomy, chapter 20, verse 4. For the Lord your God is he that goeth with you, to fight for you against your enemies, to save you. The second book of Samuel, the prophet Samuel, chapter 7, verse 28. And now, O Lord God, thou art that God, and thy words be true, and thou hast promised this goodness unto thy servant. God bless you po. Dito po sa Deuteronomio, kabanatang 20, talatang 4. Sapagkat ang Panginoon ng Diyos ay siyang yumayaong kasama ninyo upang ipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo maligtas. Dito po sa ikalawang Samuel, kabanatang 7:28. At ngayon, O Panginoong Diyos, ikaw ay Diyos at ang iyong mga salita ay katotohanan. At iyong ipinangako ang mabuting bagay na ito sa iyong lingkod. Amen. Amen. God bless you. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating Diyos na mabait sa langit ang magpala ng kanyang banal salita. Mahabang panahon nang lumipas, mga minamahal, ng ang ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, ay pinauwi na ng ating mahal na Panginoon sa tunay na tahanan, na ang bawat isa sa atin, mga minamahal, sa panahon na yan ay tunay namang kalungkutan ng ating naranasan. At alam natin, mga minamahal, ang ating beloved Mama Dear ay talagang katuwang ng ating beloved Stand Pastor, our beloved Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Mula nang magsimula, mga minamahal, ipangaral ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Kung papaano, mga minamahal, ang ating mahal na magulang sa Panginoon ay nagsimula sa tunay na ebanghelyo na dalawa lamang sila.
Wala po silang kasama, wala pang manggagawa, mga minamahal, at hindi ring bayaran na upang ipangaral ng banal na salita. Ang patotoo ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, sa mga basketball court, sila'y umalis na maagba sa tahanan at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kinukuha ng ating iginagalang mga pastor ang bola, mga minamahal, at ang tanging sinasabi, meron akong dala sa inyong magandang balita. At sisimulan ng ating iginagalang mga pastor ang pangangaral ng salita ng Diyos kapag ang lahat ay naroon na, at saka huli-hulihan aawit sa altar song ang ating beloved Mama Dear. Sa ganong paraan, mga minamahal, ipinangaral ebanghelyo ng kaligtasan hanggang sa dumating ang pagtawag ng ating mahal na Panginoon, na ang ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, ay nagkaroon na ng tinatawag na mananampalataya sa ilang pamilya lamang, mga minamahal. Subalit, hindi tinignan ng hirap. Sabi nga ng ating mahal na magulang sa Panginoon, noon, mga minamahal, ang tithes and offering ay 5 pesos and 20 centavos, mga minamahal. Pag merong isang kapatirang dumalo na nakabisikleta, mga minamahal, o may tricycle, tuwan-tuwa na ang bawat isang. Ibig sabihin, yung kapatiran na yun, meron siyang kaya sa buhay, mga minamahal. Subalit ang karamihan, mga minamahal, uuwi silang walang pamasahe. Kaya yung 5 pesos and 20 centavos, ibibigay pa sa mga kapatiran para sure na susunod na pananambahan, sila ay muling makababalik sa pastoral house at kasama ang ating mahal na magulang sa Panginoon na magpupuri sa ating Diyos na mabait, mga minamahal. Ganon ang kanilang buhay, mga minamahal, at mga buhay na kailanman na hindi na natin naranasan dahil sa ating kapanahunan ang lahat ng ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. At ang lahat ng pangako ng Diyos sa ating kapanahunan ay nagkaroon na ng tinatawag na katuparan, mga minamahal. Sa aking sariling buhay, mga minamahal, bilang mananampalataya way back 1989, kung paano ang aking karamdamang ketong ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon para sa ating mga baguhan at sa mga bagong viewers natin, mga minamahal, sa ating live webcast. Pumunta ako, mga minamahal, na ketong ang aking karamdaman. Sapagkat yun ang huling gabi ng aking buhay na ako iinom ng lason upang magpakamatay, mga minamahal. Subalit hindi sinasadyang nabasa ko ang paanyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa bulletin today. Sa gawain ng ating malapit sa ambulato, ako'y pumuntang may ketong. Sugat ang aking katawan, mga minamahal, nung gabi na yon, September 27, nung gabi na yon, umuwi rin ako na wala na ang aking karamdamang ketong, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, yun ang pinakamaligayang buhay sa araw sa aking buhay. Kailanman ay hindi ko malilimutan, mga minamahal. Ketong na gumaling sa aking katawan sa isang iglap lamang, sa isang pagdalo lamang, mga minamahal, na kailanman hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa pagbabalik ng ating mahal by faith, ay hindi na bumalik sa aking katawan. Kaya nga, mga minamahal, totoong pangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Aking maalala, mga minamahal, hindi pa ako kilala ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ating beloved Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, ay nangaral, mga minamahal. Ako'y nandoon sa riser natin sa Amoranto, mga minamahal, at kanyang itinuro ang kanyang kamay. Sinabi niya, kapag hindi ka na bumalik, ang karamdamang umalis sa iyo, ang ketong mo ay babalik sa iyo. Pero hindi niya ako kilala, mga minamahal. Hindi niya rin alam kung ano ang aking karamdaman, mga minamahal. Pero pagturo ng kanyang kamay, ako'y nakaupo. Parang may kapangyarihang tumulak sa akin. Napaurong ako, mga minamahal. Grabe ang aking takot. Kaya, nung ako'y na-save, mga minamahal, wala akong naalala, ako'y umabsent. Tuloy-tuloy akong naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo hanggang sa naging climax ng aking buhay, ihandog ang aking mahal na Panginoon, na ang aking sarili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon mula noon hanggang ngayon, by faith hanggang rapture, datnang tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Wala akong araw na pinagsisihan, mga minamahal. Walang sandali, walang taon akong pinagsisihan. Bago sinasabi ko, mahal na Panginoon, ako hindi ka dapat na mabilang sa iyong kawan, na mabilang sa iyong mga anak na magbabala ng buhay na walang yan. Pumunta ako rito, mga minamahal. Alam na lahat, ito ang aking karamdaman. Pero kapag ang ating mahal na magulang sa Panginoon na nag-entertain sa iyo, 10 ng aming mga kasamang narito, mga minamahal, parang hindi ka nang galing sa karamdamang ketong. Dahil sa sanlibutan, mga minamahal, kahit uminom ka ng gamot, subalit alam nilang ketong ang karamdaman mo, maaring pagdirihan ka, mga minamahal. Pero sa loob ng pastoral house na ito,
Kumbaga sa bata, dito kami lumaki, dito kami tinuruan, dito kami nagkaisip, mga minamahal. Dito kami natuto. Kumakain kami sa isang plato, mga minamahal, at yayayain pa kami ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Kakain kang kasama nila. Hindi ka pagdidirihan, aalagaan ka, tuturuan ka, ibibigay ka ang lahat ng iyong pangangailangan. Kaya sinasabing, the remembrance of the victory, na sa atin ang tinatawag na pagtatagumpay. Ano man ang mangyari, mga minamahal, ang tagumpay ay palaging maaalala sa ministeryong ito na pinangunahan ng tunay na mga tao ng Diyos. Ano man ang mangyari sa sanlibutan, ay meron tayong alalahaning pagtatagumpay na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, Deuteronomy chapter 20 verse 4, ang Panginoon siyang yumayaong kasama mo upang ipaglaban ka sa iyong kaaway, upang kanyang iligtas ka. Sa makatuwid, mga minamahal, mapabilang ka sa tunay na ministeryo ng ating mahal na Panginoon. Walang sino mang pwedeng lumaban sa iyo. Walang sino mang pwedeng magbaba sa iyo, mga minamahal, o gawan ka ng masama, sapagkat mismo ang mahal na Panginoon, ang kanyang banal na salita ang nagsasabi, sino ang kasama mo? Ang Panginoon ang siyang yumayaong kasama mo upang ipaglaban ka sa iyong mga kaaway. Ang kaaway natin ang ating sarili. Dati tayong nasa kasalanan, ibang lingkod ay nasa kasalanan, mga minamahal. 4 kami mga kapatid na lalaki, ang pasugalan namin, 24 hours, wala na kaming kalaro, kami na lang. Sa buong magdamag, kinabukasan dadating ang aming kalaro, mga minamahal. Sa susunod na hating gabi, kami na lang, wala na kaming kalaro, hindi na tumagal sa amin, mga minamahal. Pero kami nasa relihiyon, pagdating ng alas 5, batas namin yon, stop, matalo, manalo, kami ay pupunta sa relihiyon. Pagbalik, tuloy ang sugal, magdamag, mga minamahal. Ganon ang aming buhay. Sa harap ng aming mga magulang, kami mabait, mga minamahal, pero sa likod nila, hindi nila alam ano ang aming ginagawang kasalanan. Pero ang ating mahal na magulang sa Panginoon, kami tinuruan araw-araw, mga minamahal, araw-araw, kami pinagtyagaan sa lahat ng bagay, mga minamahal, hinubog kaming totoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, ipaglalaban ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway upang kanyang iligtas ka. Kaya tayong lahat ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ngayon ang tao ay nagkakagulo. Ang mga politician ay nagkakagulo. Kanya-kanya silang pangako para, mga minamahal, magkaroon ng kalutasan ang pandemic na ito. Pero wala tayong maaring sandigan sa mga pangako. Alam natin, ang pangako ng tao ay maaaring mabawi kapag sila ay nasa pwesto na, mga minamahal. Pero ang ating malapit sa kanyang pwesto, sa kaharian ng langit, sa trono ng kanyang biyaya, nang nangako sa atin, lahat ng pangako ng ating malapit noon ay nagkaroon ng katuparan. Sinasabing ang ating kaaway ay hindi magtatagumpay, ipaglalaban tayo ng mahal na Panginoon. Sa aking sarili, sasabihin kong ipinaglaban ako ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung mabubuhay kang sagana, meron kang karamdamang ketong, meron kang cancer, TB, diabetes, sagana ang buhay mo sa panahon ngayon. Ang kasaganahan mo, hindi mo pakikinabangan. Hindi ka magiging masaya, mga minamahal, pero sinasabing ipaglalaban ka ng ating mahal na Panginoon. Ang karamdamang umalis sa iyo, ipaglalaban ka ng ating mahal na Panginoon. Hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Ang karamdamang inalis niya sa iyo ay muli pang babalik. Marami pang karamdaman, mga pandemic, mga virus ang darating. Ipaglalaban ka pa rin ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil sabi ng ating nabasa, ang Panginoon ay yumayaong kasama mo upang kanyang iligtas ka. Ito ay isang alaala ng pagtatagumpay na kailanman ang tunay ng Diyos ay hindi siya tatawaging talunan. Siya ay palaging mananagumpay anuman ang magyari sa makasalan ng sanlibutan. Kaya binigyan natin ng supporting verse, 2 Samuel chapter 7 verse 8, mga minamahal, sinasabing, ikaw ang Diyos, ang salita mo ay katotohanan, ipinangako ang mabuting bagay sa mga lingkod ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Anong sabi ng ating nabasa? Ang Diyos ay Diyos, mga minamahal. Dahil siya Diyos, ang kanyang salita ay katotohanan. Ang kanyang ipinangako ay mabuting bagay sa kanyang mga lingkod. Sa madalit salita, mga minamahal, walang masamang bagay kapag pinaglingkuran mo ang ating mahal na Panginoon. Ang sanlibutan ay mananatili sa kasalanan. Ang kasalanan ay mananatili sa kanyang sarili. Ang kasalanan ay lalago, mga minamahal, at kakainin ang sanlibutan. Subalit ang salita ng Diyos na sinasabing ang Diyos ay katotohanan, ang salita ng Diyos ay katotohanan, at ang pangako ng Diyos sa iyo ay kabutihan.
sumama man ng sanlibutan, mananatiling ang kabutihan ng Diyos ay nasa iyo, sapagkat ang Diyos ay Diyos. Yan ay pangako sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, anong mabuting bagay ang ipinangako ng Diyos sa kanyang mga lingkod? Sinabi ng 2 Samuel 7, chapter 7, verse 28, ikaw ang Diyos, ang salita may katotohanan, ipinangako ng Diyos ang mabuting bagay sa kanyang mga lingkod. Anong mabuting bagay, mga minamahal? Ang financial, material, ano man ang meron tayo ngayon, mga minamahal, walang kwentang bagay yan dahil yan ay nasa sanlibutan. Pero may higit na ipinangakong bagay ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi, isang mabuting bagay na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Ano mabuting bagay? Kindly po. The Gospel of St. Luke, chapter 10, verses 19 and 20. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and overall the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you. Notwithstanding, in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Dito po sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 19 at 20. Narito binigyan ko kayo ng kapangyarihan na iyong yurakan ang mga ahas at mga lakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaway at sa anumang paraay, hindi kayo maano. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 7, ang talata po ay 15. 7, chapter 15. Supporting verse natin. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 15. At ilalayo sa inyo ng Panginoon ang lahat ng sakit, at wala siyang ihuhulog sa inyo sa masamang sakit na sa hipto na inyong nalalaman, kundi ihulog niya sa lahat na manapupuot sa iyo. Amen. Kindly po, basahin natin sa English yun, Deuteronomy, kung di po natin nabasa. The book of Deuteronomy, chapter 7, verse 15. And the Lord will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee, but will lay them upon all them that hate thee. God bless you po. Palakpakan natin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Ha? Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito palang mabuting bagay na sinasabing ipinangako ng mahal na Panginoon sa kanyang mga lingkod, sapagkat ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay makapangyarihan, ang salita niya ay katotohanan. Ang ipinangakong mabuting bagay ng ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Lucas chapter 10, ang talata po ay 19 at 20, ang mahal na Panginoon ay nagbigay ng kapangyarihan. Ano kapangyarihan ibinigay, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, ang ibinigay na kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesucristo ay yurakan ang mga ahas, ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, ang ibig sabihin, sino man ang maging kaaway mo? Maging si Satanas na sa impyerno, na kaaway mo, sabi ng banal na kasulatan, at sa anumang paraan, hindi ka maaano. Ito ay mabuting bagay na ibinigay ng Diyos. Isang kapangyarihang walang pwedeng magtagumpay sa iyo. Kung mananatili kang umaalala sa pagtatagumpay na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ano man ang ating maranasan, sabi ng banal na kasulatan, nararanasan natin ang nararanasan ng tao sa sanlibutan, pero hindi nila nararanasan ang nararanasan natin sa pag-ibig at kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang ating pagkakaiba, mga minamahal. Kung parusahan ng sanlibutan, mga minamahal, parusahan ng sanlibutan, nararanasan natin yan. Kaya yung ating mga chapel sa dako ng Surigao, sa dako ng Surigao, at ibang parte ng Visayas, Mindanao, mga minamahal, pagdating ni Odette, lahat sila'y natangay, mga minamahal. Pero iba, ang katayuan ng anak ng Diyos at hindi mga anak ng Diyos. Ang hindi mga anak ng Diyos ay humihibik. Wala silang pagkain, wala silang bahay, wala silang tahanan. Ang iba ay binawian ng buhay. Subalit ang mga anak ng Diyos sa kasagsagan ng bagyong si Odette, mga minamahal, humihibik sila ng isang malakas na tinig, patuloy nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesucristo, patuloy na inaabot ang kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon, patuloy nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya nga ang sanlibutan ay nawalan ng tahanan.
Ang mga chapel ay nawalan ng bubong, ang mga kapatiran nawalan ng tahanan, pero sila'y may buhay pa, may mga labi, may lakas, may pagkakataong purihin pa ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya sabi ng ating nabasa, ito'y mabuting bagay ibinigay ng Diyos sa iyo. Kung dumating ang tinatawag na salot sa salibutan, para sa salibutan, ikaw anak ng Diyos, meron kang kapangyarihan, maging ang alakdan, at sa ibabaw ng kaaway ay hindi magtatagumpay sa iyo. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Isa bang simpleng kapangyarihan? Hindi po. Sabi ng verse 20, mga minamahal, ang sabi, huwag mong ikagalak na ang masamang espiritu ay hindi nagtagumpay sa iyo. Kung ang chapel kayang tanggalin ni Odette ang bubong, mga minamahal, ang mga liga, ang mga hollow blocks, ang mga poste ng chapel ay kayang itumban ni Odette o sino bang bagyong darating pa. Pero ang Kristiyano'y mananatiling nakatayo dahil sabi ng ating nabasa, mga minamahal, huwag mong ikagalak ang masamang espiritu ay nagsisuko sa iyo. Ikagalak mo, ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng langit. Sa makatuwid, yun ang hindi kayang burahin ng sino mang bagyong darating. Yun ang hindi kayang alisin, mga minamahal, ng anuman ang meron sa sanlibutan. Sapagkat yan ay mabuting bagay na ibigay ng mahal na Panginoon. May kapangyarihan ka na hindi ka maaano at meron ka pang kapangyarihan na manahin mo ang buhay na walang hanggan, ang mansyon sa langit na ipinangako sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yan, ilagyan natin ang supporting verse, sabi ng Deuteronomy. Kabanatang 7, ang talata ay 15, mga minamahal, sabi ng ating nabasa, dito sa lupa, dahil walang magtatagumpay sa iyo. Sa ibabaw ng kaaway, hindi sila magtatagumpay sa iyo sa anumang kaaway, mga minamahal. Dahil, sabi ng Deuteronomy chapter 7 verse 15, ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ano ilalayo sa iyo? Lahat ng sakit, mga minamahal. Di ba? Ngayon ang tao hindi malaman anong gagawin. Magpabaksin kaya ako? Huwag kaya ako magpabaksin, baka maging zombie ako. Ay hindi, magpabaksin na lang ako. Kaya yung ating isang magiting senador, ang sabi niya, kami may booster pa. Ako yung asawa ko may booster pa. Nung kami magpatest sa aming antibodies, 5 lang. Samantala yung panganay kong anak, ni wala kahit isa. 700 ang antibodies niya. Senador nagsabi niyan, mga minamahal. Hindi ba? 7,000. Excuse me po. 7,000 antibodies. Isipin niyo, mga minamahal, ay hindi malaman ng tao, ano ba susundin natin? Magpabaksin ba tayo? Hindi pa tayo magbabaksin. Samantalang simple lang naman para makapagdesisyon ka. Sabi ng sinasabi ng ating nabasa, isang bagay, alalahanin natin, mga minamahal, ang pagtatagumpay na ibinigay ng Diyos, mabuting bagay na ibinigay ng Diyos, maliwanag naman ang sinasabi ng Deuteronomy, chapter 7, verse 15, ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. Ilalayo naman pala eh. Ano ang virus? Ano ang Omicron, mga minamahal? Ano ang Delta variant and any kind of variant na dadating pa? Wala silang kwenta sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kung aalalahanin natin ang pagtatagumpay na ibinibigay ng Diyos, maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. Meron bang isang ketongin na gagaling sa gamot, mga minamahal? Kung gumaling ang isang ketongin sa gamot, wala nang leprosarium. Bakit meron leprosarium? Uminom ka ng gamot, maghintay ka ng kamatayan mo sa leprosarium. Bakit may cobalt therapy, mga minamahal? May gagaling ba sa gamot, sa cancer? Kaya ka kung nag-undergo ka ng cobalt, mga minamahal, para magkaroon ka ng pag-asa. Pero lahat naman ng dumaan sa cobalt therapy, wala namang pag-asa. Pero sa gawain ng mahal, pero sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang cancer, simpleng sakit lamang. May cancer ka, mag-fasting ka, hindi pa tapos kagaya ng isa nating mahal na kapatid, nagpatotoo, isang araw, isang gabi. Yung ipinapanalangin niya at tinugon na ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Isang araw, isang gabi. Eh bakit pa tayo magpapahirap ng 2 taon, mga minamahal? Face mask dito, face shield doon, vaccine dito, vaccine doon, tago dito sa loob ka ng bahay, hindi ka makabili, patay ka rin, wala ka lang pambili. Nagre-reklamo nga isa nating kapatiran kahapon, mga minamahal, doon kami sa site. Yung daw pera niya, hindi niya ma-withdraw. Beloved, ano magagawin natin dito? Bakit po? Ano problema niyo? Yung pera ko, hindi ko ma-withdraw. Ano ba kailangan mo? Vaccine card. Samantalang nung inilagay niyo yung pera niya sa bangko, hindi naman niya hinanapan ng vaccine card, yung bangko para ibigay niya yung pera niya. May vaccine card ba kayo? Kung meron kayo, ilalagay ko yung pera ko. Wala naman, tinanggap naman. Ngayon, hindi niya ma-withdraw.
Hindi daw siya makapasok, sabi ng gwardiya, Sir, vaccine card. Kaya maalala natin ang pangalan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Bago ba sa atin yan? Dati pa nating narinig nung tayo'y masave. Nasave ako ng 1989, napakinggan ko na yan. Sabi ng ating ginagalaw pastor, the end time prophet of our loving God, yung pera mo sa bangko, hindi mo pakikinabangan yan. Ano ba nang meron ka, hindi mo pakikinabangan. Magpatatak ka ng 666, si Satanas ang makikinabang sa'yo. Kaya habang may panahon pa, alalahanin mo ang pagtatagumpay na ibinibigay ng mahal na Panginoon. Paglingkuran mo ang ating pinakamamahal na Panginoon para ang pagtatagumpay na yan, palagi mong alaala anuman ang mangyari, nasa iyo pa rin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Maaaring merong bangkong free ka pang pumunta kahit wala kang vaccine card. Hindi naman lahat, mga minamahal. Paano ngayon pag dumating lang panahon? Bago ba sa atin yan? Hindi na bago sa atin yan, mga minamahal. Paulit-ulit na nating napakinggan yan. Pero isang bagay, ang meron tayo, alalahanin mo ang pagtatagumpay na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit, wala siyang ihuhulog sa iyo, masamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat ng napupuot sa iyo. Kaya yung ayaw magpapasok sa iyo, grocery, ayaw kang papasukin, wala kang vaccine card, napupuot sa iyo yun. Diba? Kahit naka-booster na yun, mamaya malaman mo, naka-booster na ako, bakit meron pa rin ako? Makati ata yung lalamunan ko. Yun ang mga salita nila, kahit mga reporter Hindi ba? Kaya malaman mo, absent, biglang nawala. Nung pala pagbalik, yung pala nangyari sa kanila, pero may booster shot na sila, mga minamahal. Di ba? Tayo, ano ang ating booster, mga minamahal? Ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ating booster. Kaya pagdating mo rito, mga minamahal, kunin mo kagad yung booster, mahal na Panginoon. Boost me, mahal na Panginoon. Boost me. Ibigay mo kagad sa akin yung matamis mong presensya, ang iyong kapangyarihan na ibigay mo sa akin, mahal na Panginoon. Pag-uwi ko, aalalahanin ko ang pagtatagumpay, muli akong makababalik, muli kitang pupurin, hanggang sa tumulog na ang pakakak, mahal na Panginoon. At sa iyong kariyan, muli kitang pupurin. Ayon sa sinabi mo sa amin, sa iyong kariyan, araw-gabi, kami magpupuri sa iyo. Mananatili tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi, walang sakit na ihuhulog sa iyo. Sabi ng ating mahal na Panginoon, na kagaya ng inihulog sa Ehipto. Ngayon, walang sakit na lalapit sa iyo, walang sakit na ihuhulog sa iyo, kagaya ng inihulog ngayon sa kapanahuan na natin sa sanlibutan, walang sakit na ihuhulog sa iyo. Sinasabi yan ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kani ihuhulog sa mga kaaway mo, sa napaupuot sa iyo, doon ihuhulog ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya nga, pinagpapala yung pag nakita, saan ang punta? Walang vaccine card Sa gawain ng malapi noon, tuloy. Pinagpapala. Di ba? Yung mga yun, mga minamahal, kita mo, nandun pa rin sila hanggang sa matapos na. Bakit? Kasi, mga anak ng Diyos ang dumadaan. Pag anak ng Diyos ang dumadaan, okay lang. O di, pati sila, may proteksyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, yan ang mga buting bagay na ibibigay ng Diyos sa kanyang mga anak kung palagi nating aalalahanin ang pagtatagumpay na meron tayo na galing sa ating pinakamahal na Jesucristo. Ano ang layunin ng ating mahal na Panginoon? Bakit ibinibigay niya ang tinatawag na pagtatagumpay? Mga minamahal, anong layunin? Basahin po natin. Kindly po. First book of Timothy, chapter 2, verse 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. The Gospel of St. Luke, chapter 1, verses 77 and 79. To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. Verse 79. To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Dito po sa unang Timoteo, kapitulo 2, ang talata ay 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Dito po sa Lucas, kapitulo 1, ang talata ay 77 at 79, upang maipakilala ang kaligtasan sa kaniyang bayan sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan, upang liwanagan ang nangalugmok sa kadiliman at sa lihim ng kamatayan,
upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito palang layunin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ibinigay niya ang mabuting bagay para sa kanyang mga anak, isang mabuting bagay na ating alalahanin sapagkat ito'y pagtatagumpay na sinasabing nanggaling sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, ang layunin na siyang may ibig ng lahat ng tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya nga, ang layunin ng Diyos, kaligtasan. Ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang tao'y makaalam ng katotohanan. Kaya nga mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon, isang ibanghelyo ang ipinangaral, mga minamahal. Ipinangaral ang ibanghelyo, mga minamahal, without any mental reservation. Hindi umasa sa kanino paman. Walang bayad na ipinangaral, puhunan ay panalangin at pag-aayuno. Hindi basta, hindi isang araw. Hindi 10 araw, mga minamahal. How many times na 40 days, 91 days, and 120 days hanggang sa makaabot na doon sa tinatawag na Lions Den. Sa mga lugar ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos na ang alam lamang ay pumatay ng tao, mga minamahal. Sabi, magandang layunin ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Na kung ang mga churches ay magpatuloy at mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, ang sabi, ito ang gusto ng Diyos, na ang tao'y makaligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya dapat ang mga churchgoer, mga minamahal, free sila, mga minamahal. Wala nang ire-require pa. Pag sinabing churchgoer, mga minamahal, pupunta sa kanilang pananambahan na naglilingkod sa totoong Diyos. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ipangaral ang kaligtasan, ipangaral ang katotohanan, mga minamahal, sabi ng ating supporting verse sa Lucas, chapter 1, verse 77, upang may pakilala ang kaligtasan sa kaniyang bayan sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. So para maipakilala, mga minamahal, ang tinatawag na kaligtasan sa bayan ng Diyos. Yan ang napakahalaga ngayon, yung kaligtasan, mga minamahal. Ang taong naepektuhan ng tinatawag na coronavirus o ano pa mang virus, mga minamahal, gamutin mo siya ng paggamutin. Pagalingin mo. Paggaling ba yan, matino na siya? Hindi na ba magbibis yan? Hindi na ba magnanakaw? Hindi na magsisinungaling? Hindi na pupunta sa mapupulang ilaw? Hindi na magsusugal? Paggaling niyan, kung anong dati niyang gawin, yun pa rin ang gagawin niya, mga minamahal. Kapag pagalingin mo ng pagalingin, ayun pa rin. At yung kasalanan na yun ay tinatawag na gangrene. Ibig sabihin, kumakalat lang, na isasalin lang sa tao. Kaya kailangan ng tao, mga minamahal, ay makakilala siya sa tinatawag na kaligtasan at sabi sa huling talata, sa pagkapatawad ng kanilang mga kasalanan. Layunin ng mahal na Panginoon, mapatawad ang kasalanan ng tao. Nang ibig sabihin, kung mapatawad ang kasalanan ng tao, ang tao mula sa kanyang karamdaman ay gagaling at makikilala niya, Diyos pala ang kailangan niyang magpapagaling ng kanyang karamdaman. Kaya sabi ng verse 79, upang liwanagin ang mga nalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan, upang itumpak ang ating paa sa daan ng kapayapaan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Meron ba tayong kapayapaan ngayon? Ang mundo ba'y may kapayapaan? Walang kapayapaan. Kaya pati yung mga tao sa bangketa, sumisigaw na, mga minamahal. Mga sinasabi nilang ibinoto nila, iginagalang nila, sinasamba nila mula ulo hanggang paa ngayon, minumura na nila. Bakit? Isang buhay sa bangketa. Sinasabi ko, ako sa bangketa, ako lumaki. Napakahirap ng buhay sa bangketa. Kung mabentahan ka, maswerte ka na. Kung mabentahan ka, pero meron talagang maghapong wala kang benta. Hindi nyo napansin sa bangketa? Pag bumili ka, yung pera mo ipapagpag pa. Napansin nyo yan? Ang ibig sabihin sa mahabang maghapon, kayo ang unang customer. Ganun kahirap sa bangketa. Sa kanila, pampaswerte, ipagpag mo yung pera mo. First customer, ipagpag mo yung pera mo para daw dumami ang swerte. Sa atin, bawasan mo yung pera mo. Magtapat ka sa tithes and offering, hindi ka suswertihin, pagpapalaing ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mapapakinggan natin ang pandemic ay pandemic lang. Sa mga hindi sumusunod, pero ang sumusunod, mga minamahal, sa pandemic, lalo silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng ating nabasa, ang layunin ng Diyos, ang tao ay makaligtas, makalam ng katotohanan at ibangon sila sa kalugmukan, sa kadiliman, at itumpak ang kanilang mga daan sa tinatawag na kapayapaan.
Lahat magsabi ng praise the Lord. So maganda ang layunin ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, para mapanatili natin ang pag-alala sa pagtatagumpay na ang Diyos ang pwedeng magbigay nito at sa mahal na Panginoon lang natin makukuha ang mga minamahal. Anong mabuting bagay na dapat natin gawin? Basa. Kindly po. The book of Exodus chapter 14 verses 13 and 14. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew to you today. For the Egyptians whom you have seen today, you shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. God bless you po. Kindly. Tatagalog. Ito po sa Exodo Kabanatang 14, talatang 13 hanggang 14. At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipakipaglalaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Napakaganda ng salita ng ating mahal na Panginoon. Talaga namang ma-encourage ka mga minamahal na patuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, tumigil kayo o huwag kayong matakot, tumigil kayo. Tignan nyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Ano ang ating titignan? Pagliligtas ng Diyos na gagawin sa atin. Sa ating buhay bilang totoong Kristiyano at anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang araw-araw. Nakikita natin mga minamahal ang pagliligtas na ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Araw-araw kami bumabiyahe, punta sa site, uwi, punta sa gawain, uwi, mga minamahal. Isang araw, meron dalawang naghabulan, magkaaway pala. Nakita ko bumubulok siya sa likod ko, mga minamahal, pero traffic. Dahil traffic ito lang linggong ito, mga minamahal. Kulay puting kotse. Traffic ang ginawa ko, lumihis ako. Nung pala meron siyang iniiwasan sa likod niya, hinahabol siya. At ginawa niya, sumiksik siya sa mga truck. Yung humahabol sa kanya, mga minamahal, sumiksik din. Sa madaling salita, naunahan siya. Hinarang sa harapan niya. Stop lahat kami, nasa NLEX kami. Sa NLEX ka, pinaka-mababa mo dyan. Pag walang traffic, nasa 65 dito, 60. Pag dito ka, ako maabot ako ng 135, mga minamahal, sa left side. Isipin mo gano'n ang takbo mo, biglang iniharang niya. Kakatapos, ginawa niya, pinagmumura niya. Isipin ko, wala ang mahal na Panginoon at nagmamadali siya at hindi ko siya nakita sa side mirror ko, mga minamahal, di sitting pretty lang sa driving ko. Ginawa ko, inalis ko yung sarili ko sa lane, mga minamahal. Di nakadaan siya, inunahan siya nung kaaway niya. Ganon sa lansangan, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot, tumigil ka at tignan mo ang gagawing pagliligtas ng mahal na Panginoon sa araw na ito. Ituloy natin ang basa, mga minamahal, sapagkat ang mga Ehipsyo na iyong nakikita ngayon, hindi nyo na uli makikita magpakailanman. Ibig sabihin, ang mga hadlang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang mga kaaway mo, kailanman hindi mo sila makikita. Ang COVID, nakikita ba natin? Kakampi ba natin o kaaway? Kaaway. Pero sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot. Ang COVID, hindi mo na siya makikita pa magpakailanman. Mararamdaman lang yan sa sanlibutan, para sa sanlibutan. Ikaw na anak ng Diyos, hindi yan lalapit sa'yo. Hindi mo siya makikita, hindi mo siya mararamdaman. Kung kumate ang lalamunan mo, meron kang problema. Baka ice cream ang kinain mo kanina. Ay, ganyan naman, di ba? Minsan, buong mundo ha. Ang problema lang, yung katinang lalamunan ha, yung sore throat, yun ang problema ng buong mundo. Pero ang commercial, ice cream pa rin. O, hindi ba? Ganun na sa limutan, mga minamahal Di ba? Kaya nasa atin na yung pag-iingat, mga minamahal. Ayaw mong kumati ang lalamunan mo. Ayaw mong magka-sore throat. Ano kakainin mo? Kumain ka ng tamang pagkain. Huwag ka mahilig sa ice cream. Siguro ice candy pwede pa. Pareho rin pala yun. Malamig din pala. Malamig din pala. Di, gumawa ka ng ice candy, huwag mo ilagay sa ice. Candy lang ang labas niya, parang uminom ka lang ng juice na hindi malamig. Ganun lang naman, hindi ba? Kaya ang mga anak ng mahal na Panginoon, maraming paraan. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom, anong mabuting bagay ang nararapat para sa atin. Tayo iba, napakahirap bumiyahe. Yan ang problema ng iba.
Pero mga beloved children, totoo namang maluluha ka, tignan mo kanilang mga picture, mapapataas ang kamay mo, maaalala mo talaga ang pagtatagumpay ng mahal na Panginoon. Unang biyahe, galing sa ating service, nasa airplane na, mamaya nasa isang lugar na, mamaya nasa Siargao na, sa Surigao na. Hindi ba? Sa smooth na ang lahat, mga minamahal, nagagampanan kung ano kalooban ng ating mahal na Panginoon. Samantala yung iba, takot na takot. Yung iba nga, ang dami nasa hindi makabiyahe, mga minamahal. Pero ang mga anak ng Diyos, to and pro. Bakit? Dahil ang ginagawa, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ipaglaban kayo ng Panginoon, kayo ay tatahimik. Wala tayong problema. Sino ang ating kaharap, mga minamahal? Bago pa natin sila makaharap, nanginginig na yon dahil ang makakaharap nila, ang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating nabasa, huwag kang matakot. Habang inaalala natin ang pagtatagumpay na ibinibigay ng Diyos sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon, mga halimbawang iniwan sa atin, isa lang ang ating aalalahanin, huwag kang matakot. Alalahanin natin ang pagtatagumpay na ibinibigay ng mahal na Panginoon. Kaya naman, sa ating last verse, sinasabing ano man ang ating gagawin, hindi ito masasayang, mga minamahal. Last verse, kindly po at maghanda po ating manugtong mga magpawi. The book of Isaiah chapter 65 verse 23. They shall not labor in vain, nor bring forth for trouble, for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. God bless you po. Beautiful sa Isaiah Kapitulo 65, versikulo 23. At sila hindi gagawa ng walang kabuluhan, o mga anak man para sa kasakunaan, sapagat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. Palakpakan natin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Napakagandang talata. Ito palagi kong ginagamit, mga minamahal. Isa sa paborito kong talata, sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan. Kahit saan ka pumunta, walang pwedeng mag-stop sa'yo. Basta ang gagawin mo, ang kalooban ng ating pinakamalapit sa Kristo. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan, ni mga anak man para sa kasakunaan, sapagkat sila ang lahing pinagpala ng Panginoon. Anong tawag sa atin? Lahing pinagpala ng mahal na Panginoon. Ang sabi, at ang kanilang mga anak nakasama nila. Isipin nyo, magsisimula sa ating henerasyon, sa susunod pang henerasyon. Sabi ng ating beloved Pitts kanina, mga minamahal, maaaring dumating ng panahon. Lilipas pa ang panahon, mga minamahal, totoong puputi na yung buhok natin, wala na tayong magagawa. Totoo namang manginginig ng ating mga tuhod at ihanda tayo ng mahal na tayo kukunin na yung mga iniwan natin, mga minamahal, kung sila'y magpapatuloy, kasama sila sa lahing pinagpala ng ating mahal na upang gampanan, mga minamahal, panatiliin ang banal na iglesia ng ating mahal na sinimulan ng ating beloved Double Evangelist Well de Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved Abastant Pastor, our beloved Mama Dear, na kailanman hindi natin malilimutan. Kaya sa mga kabataan, mga minamahal, na hindi na naabutan ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, ang ating beloved Mama Dear, higit pa sa inyong mga magulang. Kami mismo magsasabing, higit pa sa aming mga magulang, mga minamahal. Pag pinagalitan ka ng ating beloved Mama Dear, na doon ang comfort, mga minamahal. Hindi mo kailangang humingi. Ang iyong kailangan, ibibigay, mga minamahal. Hihipuin sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating beloved Mama Dear, hindi ko rin malilimutan kung kayo'y pagalitan ko, kasi kayo yung mga anak ko. Ang turing ko sa inyo yung mga anak. Kaya pinagagalitan ko kayo. Ngayon kung papagalitan ko kayo, huwag niyo na akong tawaging mama kung magagalit din kayo sa akin. Ang tawag niyo sa akin, mama, kasi anak ko kayo. Kaya pinagagalitan ko kayo. Totoo naman. Ako sa aking sarili, mga minamahal, marami ring pagalit sa akin. Sinasabi ko nga, hindi kami basta nakatayo dito. Kahit ngayon, mga minamahal, minsan meron kaming maling nasabi, meron kaming, ang tawag kasi namin sa panahon ng ating beloved Mama Dear, love letter. Pag nasa sulok na, malungkot, may love letter ka, Brad. Meron kaming love letter. Okay. Okay? Ating beloved Mama Dear, lapitan mo, hindi ka ng story. Naalala ko, minsan pinagalitan talaga ako, mga minamahal. Pinagalitan ako. Sabi, pinapunta sa akin, iniwan ko, kasi kukulit ng mga kasama ko. Sabi ko ba, hindi magkasundo eh. Tingnan muna natin sila, pabayaan po muna natin sila. Kaya ka kita pinapunta ron eh. Pinagalitan talaga ako, mga minamahal. Pag uwi ko naman, ang dami kong dalang insure. Lahat ata ng insure sa taas, pinadala sa akin. Ang dami kong baon. Ganun na ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Sa mga bata, hindi na nakaabot. Isipin nyo, mga minamahal. Bible study natin sa Banaba, ang batay napakaliit, 7 years old. Dinala siya ng mahal na Panginoon sa langit.
Nung dumating yung ating kalendaryo, naalala niyo yung kalendaryo natin, mga minamahal, 2009 ito, mga minamahal. Kasi nagsimula doon 2008, sa Banaba. Andun ang picture ng ating ginagalang mahal pastor, ating beloved mama din. Sabi nung bata, yan ang babaeng nakita ko sa langit, nung dinala ko sa langit ng mahal na Panginoon, yan ang babae nakita ko. Ang tinuturo niya ang ating beloved mama dear, mga minamahal. Yun ang kanyang tinuturo, yung ating beloved mama dear. Kaya nga, sa langit, mga minamahal, maliwanag 100%, kung gayahin natin ang ating beloved mama dear, ating ginagalang mahal pastor, steadfast sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ikaw din ang magsasabi sa iyong sarili, alalahanin mo lang, hindi ang anumang bagay, kundi ang pagtatagumpay na ipagkakalob sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Hindi masasayang ang gawa ng iyong kamay, hindi siya masasayang, mga minamahal. At mula sa iyong lahi, kung humaba pang panahon, mga minamahal, mamanahin ng iyong lahi, ng iyong mga anak, ng iyong mga apuhan pa, ang pagpapalang nasa iyo, dahil yan ay salita ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Tayo muna tayo tumayo, umawit sa ating pinakamahal na Hesus Kristo. Hallelujah. Awitin po natin ang awiting mula pa sa simula. Saan man dalhin ng Diyos ang ating buhay. Hindi tayo makahindi, mga minamahal. Ano man ang gawin ng mahal pero sa ating buhay, ang tangi nating sasabihin, ako ay susunod sa iyo. Hallelujah. Tayo po yung mawin. Saan man dalhin ang buhay ko, hindi ako makahindi sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako ay susunod sa'yo. Isang salitang ating sasabihin, ako ay susunod sa iyo. Alam ko ang aking tatahakin, di man madali aking susuugin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, magpapaingay sa iyong piling. Pangako yan ang ating malaman. Sa kanyang piling tayo magpapahinga. Sa iyong piling. Hallelujah. At Sasabihin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. kabutihan mo. Siya ang Diyos na hindi nagpapabaya. Ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Hallelujah. Sa'yo'y nakita ko Hallelujah. buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Tayo'y may buhay na walang hanggan. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. Thank you so much, Lord God. Sa pangako mong buhay na walang Mo ang aking susundin, lahat ng iyong mga balakid. Akin itong pagyayamanin, ito ang ating kayaman. pagkat mahal ka sa Ating pagyaman. akin. Pagkat mahal ka sa akin. Hallelujah. At Sasabihin ko ang kabutihan mo, mahal na Panginoon. ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko Ating nakita ang buhay, ang buhay. buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na walang hanggan. At sasabihin Yes, ko hallelujah. ang kabutihan mo. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y Thank you so much, Lord. Sa buhay at pagkakas. buhay at pag-asa. At ako may buhay na walang hanggan. At ako may buhay na walang hanggan. Ulitin po natin yung stance. Saan mo man dalhin ang buhay, Buhay ko, hindi ako makahihiri sa sa'yo, ano man ang gawin sa buhay sabihin ko. natin, ako ay susunod sa iyo. Yes, hallelujah.
ay naghihintay sa atin upang tayo magpahingahin sa kanyang pagkakas. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Sabihin natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Siya ang Diyos na di nagpapabaya. Ating nakita ang buhay at pag-asa. Buhay at pag-asa. Thank you so much, Lord God. Purihin ang ating pinakamalapit na Yesu Kristo. Ating beloved co-preacher, Brother Hill, para sa ating pinagpalang tatanggap ng kaligtasan mula sa ating pinakamalapit na Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher Louis Angeles. Sa ating mga iniibig na mga baguhan dito sa harapan, maging sa ating beloved webcast viewers, napakinggan po natin ang napakagandang purong ebanghelyo ng kaligtasan. At kung nais natin na makamtan yung dakilang kabutihan, pagkatagumpay at patuloy natin maalala ang kabutihan ng Diyos may iniibig ko, tatanggapin yung ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ang Preska. At sa lahat din nandito ngayon, mga iniibig, kung ating bubulay-bulayin, iisipin natin ang dakilang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating mga buhay, kung paano lahat ay pinagpala, iniligtas sa anumang kapahamakan, mga iniibig ko, sa mga karamdaman na wala ng kagalingan sa larangan ng medisina at mga doktor at hospital, mga iniibig ko. Subalit simula ng ating mapakinggan ang purong ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala ng propeta ng Diyos, mga iniibig ko. Lahat tayo dito'y pinagpalang lubos na ating pinakamamahal na Panginoon, na dapat nating alalahanin at bulay-bulayin ang dakilang kabutihan ni pinagkaloob sa atin ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawagan natin ating kaligtasan, may ibig ko, yung para sa atin, ang mga salot na dumating sa mundong ito, kailanman hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Patuloy natin papurihan, pasalamatan, ating manapal sa kanyang kabutihan na ginawa sa ating buhay. Hallelujah! Oh, we love you, dear Jesus. We love you, dear Jesus. We give you praise. Sa ganitong panahon ng pandemya,
bless you for beloved lost, beloved friends who are member. Sa ating mga iniibig na mga bakunan dito ngayon sa harapan, maging sa ating beloved broadcast viewers, unais pong maranasan yung dakilang kabutihan pagkatagumpay na nagmumula sa ating mahal na Panginoon at inyong patuloy na maalala ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Meron pong 4 na susi ng kaligtasan. 3 po inyong gaganapin sa oras na ito. Unang-una po yung pananampalataya sa nag-isang Diyos sa buhay. Ng pananampalataya sa sabi ng Biblia ay nakukuha sa pagkikinig at pagkikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya, hindi po nakikita sinampalatayanan mo. Diyan narulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sino man lumalapit sa Diyos, ang sabi doon, at kung wala kang pananampalataya, kailanman, hindi ka kalulugudan ng ating dakilang sa buhay. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kinakailangan siya isang palataya na may isang Diyos lamang ang siyang tagapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya. Kaya napakalaga po ng pananampalataya. Inyo po napakinggan ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ang pangapat po kanina, umusbong malit ng pananampalataya sa inyong puso, yan po inyong magagamit sa nalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang pangalawa, yung godly repentance, yung makadiyos sa pagsisisi. Na kung ating, sabi ng Biblia, kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal at tayo kanyang patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo linisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Kaya pag tayo nagsisi, ito po yung kumpletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwan na natin yung inibig, ang lakad na natin patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At bago mo may sagawa yun, kinakailangan ganapin mo yung pangatlo, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, mga nagsisi at mga bautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Kristo sa kapagpatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kayo po'y ilulubog sa tubig. Pag pinilubog sa tubig, lang taglay niyong karamdaman, mabigat ang problema sa kasama ng lubog sa tubig. Pag aho mo, naiwan na doon lahat, isa ka ng bago nilang, isa ka ng born again Christian sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na sabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung buhay mo dating makasalanan, hindi na yung lakad mo. Ang lakad mo ay patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung pong pang-apat, sa inyo pong pagkapatuloy, pananatili at gaganapin at susundin ang banal na kalooban ng Diyos, ibibigay ng mahal na Panginoon yung pang-apat, babaptismo kayo ng banal na Espiritu na sabi ng banal na kasulatan, ang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo hindi sa Kanya. So, paano magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan niyo pong pagpapatuloy, pananatili. Isagawa ang lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Inyo po nakita kanina, yung mga nag-iiyakan, nag-speaking to, nag-trembling, yan po yung kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi po yung kayang bayaran ng billions of dollars. It is a gift from our loving God. Yan po yung regalo na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, maging sa ating beloved webcast viewers, pakitaas po yung dalawang kamay. Pakipikit na po niya yung mga mata at mula sa inyong puso. Gayahin niyo po yung aking panalangin sa sambitin na kasama ng taos-pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y nagpapasalamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo mag-iisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo rin maging ang aking mahamar sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsisi, kami po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa pangunandalangin na aming minamat ginagana ng Pastor Evangelista Will Armeda and Time Prophet of God sa aming mga iniibig na mga kabayan dito sa banal mong harapan. Hallelujah. At maging sa aming beloved webcast viewers na tumanggap sa iyo sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na iyong kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging ang kanilang mga sa buhay at ito rin po simulan ang kanilang paglilingkod sa Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lamang yun sa sagaw, panampalataya pagsisisi.
After po ng ating closing prayer mamaya, huwag po kayong basta uuwin, hindi po magpabaptismo, sapagkat kung kayo uuwi na hindi po nagpabaptismo sa pangalan at tindakan sa buhay, ibig sabihin, ayaw niyong mapapatawad ng Diyos sa inyong kasalanan, ayaw niyong gagaling inyong karamdaman, ayaw niyong mapapawin yung mga problema. So while sabi niyong pag-uwi mamaya, ganapin niyo po yung, ginanap niyo po yung pangatlo, baptismo sa tubig, sa tiyak na bagay, pag-uwi niyo po mamaya, baon-baon niyo po ang kapatawaran, kagalakan, kagalingan ng mga karamdaman na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At hindi po natatapos yun doon, magpapatuloy po kayo at ang pong apat, ang Diyos po magbibigay nito, babaptismo kayong kanyang banal na Espiritu. At bilang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan na tumawag natin Ama sa Langit bilang kanyang mga anak. Kaya sa ating mga pangailangan, sa ating pong prayer for the sick, akin po binibigay ang pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Rob Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill. Tayo po magkaisang dumalangin, mga minamahal, para sa lahat ng ating mga prayer request. At tayo po muna magsisi, mga minamahal. Dakila po naming Diyos, sa mapangyari sa lahat, mga banal. Sa pangalan ni Jesus, sa pangunang dalangin, ang beloved noble pastor, evangelist, Waldes, Rolameda, your end-time prophet, natin kami sa banal na paanan, nagpupulit, nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob mo sa aming mga Panginoon. Nagkaloob ka na totoong mga magulang sa amin, naman ginagala, mga pastor, beloved, mga dear, mga Panginoon. Kabalin, mga beloved children, ng araw na buong katotohanan, mahal na Panginoon. Ngayon, tiyak namin ang buhay na walang hanggan. Binago mo kaming lubos. Pinagpala mo kami, mahal na Panginoon. Nag-uuma po ng pagpapala. Wala na kami mahiling pa, O Diyos. Ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay. Amin ang mga ginagalang, mahal Pastor, all the beloved children, at lahat ng pagpapalang, spiritual, physical, material, mga pagpapalang, pinangako mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Nag-uuma po na biyaya, mahal na Panginoon, pampatuloy na ipapangal ng isang ebanghelyo sa buong bago ka magbabalik ka, lubos po namin pinasalamatan sa iyo, malabay no. Hallelujah! Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang iyong banal na pangalan. Mga minamahal, ilahens po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kapila sa parte ng katawan na may karamdaman, at maging sa ating mga loved ones. Isipin po natin ang ating minamahal, ginigamahal pastor, naglehan sa lahat ang ating minamahal ng loved ones po natin, mga minamahal, at anuman uring karamdaman niya, problema, bisyo, i-cast out po natin sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, hallelujah, AIDS, marital problems, spiritual problems, financial problems, drug addiction, unbelief and doubts, vanity, victory, pride, lust, covetousness, materialism, lust of the eyes, lust of the flesh, lust of the eyes, cast out pride of life, cast out the Jesus, be healed, be healed, be healed, be healed, be blessed in Jesus' name, prophesy us up right now, in Jesus' name, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, purihin ka, mahal na Panginoon, sa lubos ng tagumpay na pinagkakaloob mo sa amin araw-araw, mahal na Panginoon, hallelujah, at panalangin naman mo, minsan ang pagdinugon mo, Diyos, dahil narito ang totoong propeta, mahal na Panginoon, ang panalangin ay nakakabot sa iyo, kaya ipapaabot po namin sa iyo ang dakilang pasasalamat, 3 beses, sisigaw po tayo ng hallelujah, praise the Lord, sabay lukso mo, minamahal, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We love you so much, dear Jesus. Glory, glory, glory to God. Purihin yung manal na pangalan. Praise the Lord. God bless you so much, mga minamahal. Praise the Lord. At narito po our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon, para naman po sa ating pong announcements. God bless you po, beloved preacher, beloved Ralph. At mga muna sa ating po mga halaga announcement, mga muna nagpapatuloy po ang banal na ng Jesus Miracle Crusade. This coming Wednesday po, ito pong Miyerkules, yan po yung January 26. Tayo po yung mag-start po, 12 noon up to 5 p.m. po mga minamahal. At sa darating din po na biyernes po sa Friday, ganoon rin po, same time din po, 12 p.m. up to 5 p.m. po. And next Sunday po, mga minamahal, maghapon po ang ating pong pananambahan. Araw po ng linggo mula alas 10 ng umaga ng linggo hanggang alas 5 po ng hapon. Tayo po yung napapanood through FB page, JMCM Central Live Stream. Sa mga baguhan po, mga webcast viewers at sa pamagitan rin po ng ating YouTube channel, JMCM TV, mga naman. Ating mga patuloy na subaybayan ating po Central Live Stream. For our TV program po, ang Jesus Miracle Crusade, mga naman, ating TV program, ito po tuwing Sabado po, sa gabi po ito sa PTV Channel 4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight. 1.5 hour ating pong TV Crusade sa Channel 4 at ang ating pong radio program, mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Ito po ating pong mapapakinggan gabi-gabi yan, Lunes hanggang Sabado po mula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa DZME sa Radyo 1, 15:30 sa talahapitan ng inyong pong mga radyo, mga minamahal, 1530 kHz. And on your radio dials, 11 p.m.
up to 12 midnight ang ating pong website, www.jmcm.org. And for prayer and counseling, niyo po matatawagan ang ating mga linya ng telepono. Mga numal, 8372-9194 and 8375-1148. Sa mga kababayan po namin na tumatawag po mula sa labas na aning bansa, ay iragdag na lamang niyo po yung area code na Metro Manila na 0202-8375-1148. Sa ating patuloy na pagbibigay, ating mga pledges, mga vows, ating mga tithes and offerings, huwag niyo po kaligtaan sa ating pong bank account. Mga numal, yan po sa BDO, sa Fairview po yan, BDO, Fairview Branch, at ang pangalan ng savings account natin na ito, ang buong pangalan po ng ating pong Banalagwan Jesus Miracle Crusade, International Mercy, or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCM or JMC. Ito pong savings account, SA, and the number is, naka-flash po sa inyong mga screen, 0003902-68577. Tayo na po ito ngayon, abang atin na pong binibigay ang lahat ng pagkakaroon po sa mananalangin sa ating pong pagkatapos. Narito na po ating mahal na kapatid, beloved Brother Willie, sa ating pong closing prayer. Amen. God bless you po, beloved Ordained Preacher, Dr. Calarcon. Tayo po'y manalangin sa atin na pagtatapos. Dakilan na pagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapay nung patuloy kami nagpupuri, nagluluwalhati, nagpapasalamat sa natapos yung gawain sa panalangin ng aming mga ginagalang mga pastor, Will Estrada Almeida. Patuloy kami nagpapasalamat, malapayan, hallelujah, sa Ebanghelyo na kaligtasan namin napakinggan, naging kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo, malapayan, lalo tigit sa lahat ang imong tamis at banal na presensya, malapayan, na pinadara mo sa amin sa tuwitwi na malapayan, hallelujah, sa aming pag-iway-walay, paano kami pinarating dito na taglang kalakas, pag-iingat ganun din sa aming pag-uwi. Ingatan mo kami, patnubayan mo kami, malapayan, makarating kaming ligtas sa aming kanyang tahan, malapayan, hallelujah, patuloy mong buhos ang masaganang biyaya sa lahat po ng kapatiran sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Patuloy mo kami pagpalain ng Live Bibcast Pure. Ito ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all po, mga minamahal. We love you all in the Lord. But there is Jesus loves you more and more. Hallelujah. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of my glorious Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.
Jesus. Hallelujah. God bless you po. Hallelujah. Glory to God.